Salamat anak ha. Tara na, baka nagugutom na ang ate mo. Sheila! Sheila! Anong nangyari sa'yo? Gumising ka! Myla! 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 Sheila! Sheila! Anong nangyari kay Sheila, Nay? Bigla na lang siya nawala ng malay, anak! Tumawag ka ng tricycle, dadalhin natin siya sa doktor! Sige po, Nay! Sheila, gumising ka! Ano bang nangyari sa'yo, anak? Aga niyo po yata ngayon, Nay. Oo anak, para maagang maubos ang mga paninda sa palengke. Aalis na ako ha. Mag-iingat kayo ng ate mo sa pagpasok. Apo, Nay, mag-ingat po kayo, ha. Salamat anak. Anong ulam, Sheila? Gising ka na pala, ate. Halika na po, kain na po tayo. Ano ba yan? Ganyan na naman ang ulam. Itlog na lang palagi. Ate, wala namang masama kung paulit-ulit ang ulam natin. Ang importante, may pagkain tayo. Ikaw nga, Sheila, huwag mo nga akong nileleksyonan. Kaaga-aga. Ate, magpasalamat na lang tayo at may naibibigay na pagkain sa atin si nanay. Nakakaumay ang panay itlog ang ulam. Ate, baka mamaya pagdating ni nanay may masarap tayong ulam. Hay naku, Sheila. Lahat na lang sa'yo masarap. Hindi po kasi ako pumipili ng ulam, ate. Dahil alam ko ang hirap ni nanay sa paghanap buhay para sa atin. Wala akong panahon sa kadramahan mo. Bilisan mo dyan. At papasok pa tayo. Baka malit na naman tayo sa kakupadan mo. Mauna na akong maligo, ha. Bilisan mo dyan. Sheila, tara na! Ito na po, ate. Kahit kailan talagang kupad-kupad mo. Ate, siguro may dalaw ka ngayon, ano? Wala. Bilisan mo. Andyan na yung service natin. Naghihintay. Sungit-sungit. Ay, salamat sa Diyos at maagang naubos ang paninda ko. Gutom na ako, Nay. Anong ulam natin? Magluluto pa lang ako anak. Kadarating ko lang kasi galing palengke. Halika na, Nay. Tulungan na kita magluto para makakain na tayo. Ano ba yan? Tanghali na. Wala pang pagkain. Kaya yun na po si ate, Nay. May dalaw siya kaya masungit. Salamat anak ha. Tara na, baka nagugutom na ang ate mo. Sheila! Sheila! Anong nangyari sa'yo? Gumising ka! Myla! 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 Sheila! Sheila! Anong nangyari kay Sheila, Nay? Bigla na lang siya nawala ng malay, anak! Tumawag ka ng tricycle, dadalhin natin siya sa doktor! Sige po, Nay! Sheila, gumising ka! Ano bang nangyari sa'yo, anak? Kayo po ba si Mrs. MC Ramos, ang mother ni Sheila? Opo, Doc. Kamusta po ang lagay ng anak ko? Mrs.
Base po sa mga lab test na ginawa ko sa kanya, lumabas po na mataas ang kanyang creatinine. Dahil mataas po ang creatinine niya, lumabas po sa result na meron siyang CKD. Dok, hindi ko po maintindihan kung anong sinasabi ninyo. Mrs., meron pong chronic kidney disease ang anak nyo. Kaya kinakailangan niyang sumailalim sa emergency dialysis. Hindi na po kasi nagpa-function ang dalawang kidney ng anak nyo. Kaya kailangan niyang mag-dialysis 3 times a week as soon as possible po. Simulan na po natin ang dialysis ng anak nyo, Mrs., para sa ikabubuti niya. Dok, magkano naman po ang gagastusin ko para sa pagpapagamot ng aking anak? Medyo malaki-laki ang gagastusin niyo sa pagdadialysis ng anak nyo, Mrs., at panghabang buhay na ito. Dahil hindi na madadaan sa kahit na anong uri ng gamot ang sakit niya. Wala na po bang ibang paraan, Dok? Huwag lang habang buhay magdialysis ang aking anak. Kumusta ang pakiramdam mo, Sheila? Medyo pumabigat yung pakiramdam ko ngayon. At para pong nangihina. Yung mga nararamdaman mong yan ay sintomas na mataas ang CKD mo. Nay, gagaling naman po ako, di ba? Oo, anak, gagaling ka. Gagawin ni nanay ang lahat para sa'yo. Dok, ano pa po bang ibang paraan? Maliban sa panghabang buhay na pagdadialysis ng anak ko. Kidney transplant po, Mrs. Ang isang paraan, kapalit ng pagdadialysis ng anak nyo. Gawin niyo po ang lahat, Dok. Para sa ikagagaling ng anak ko. Kakailanganin po natin ng kidney donor, Mrs., na magiging malaking problema natin. Bakit ho, Dok? Mahirap po kasing maghanap ng kidney donor, Mrs., lalo sa panahon ngayon. Handa po ako magbayad kahit gaano kamahal, Dok. Kahit ibenta ko pa ang lahat ng meron ako. Basta sa ikagagaling lang ng anak ko. Nay, Huwag ka mag-alala, anak. Diba, sabi ni nanay, lahat gagawin ko para sa'yo. Mrs., hindi po perang usapan dito. Kahit may pera kayo, pero wala kayong mahanap na kidney donor, hindi makakapag-undergo ng kidney transplant ang anak nyo. Ano pong gagawin ko, Dok? Tulungan niyo po kami, parang awan niyo na. Kung gusto nyo po, Mrs., isa sa pamilya nyo ang panggagalingan ng kidney. It's either isa sa mga anak nyo or kayo mismo. Dok, hindi ko po kayang isakripisyo ang kalusugan ng isang anak ko. Hindi po kakayanin ng kalooban ko. Kaya ako na lang po magsasakripisyo para sa anak ko. Nay, wag mong gagawin yan. May mahanap po tayong donor. Nalig lang po tayo sa Diyos. Sheila, hindi madali ang maghanap ng kidney donor. At mapapabilis lamang ito kung may magbibigay na kamag-anak mo. Nay, paano yan? Ang kalusugan niyo pong may sasakripisyo. Hindi na importante yun, anak. Lahat gagawin ko para sa'yo. Ganyan ang pagmamahal ng isang ina, Sheila. Walang katumbas na halaga at kayang isugal ang kanyang buhay para lang sa kanyang anak. Nay, Anak, Mrs., iwan ko muna kayo ng anak mo. Bumalik na lang kayo sa susunod na araw para mapag-usapan natin ang tungkol sa kidney transplant ng iyong anak. maraming salamat po, Dok. Sheila, magpalakas ka ha. salamat po. Dahan-dahan lang, anak. O Nay, bakit ngayon lang kayo dumating? Kanina pa ako naghihintay. May binili po ba kayong pagkain? Gutom na po kasi ako. Myla, anak, ospital ang pinagalingan namin ng kapatid mo. Hindi nyo lang ba ako inisip, Nay? Kung kumain na ba ako? Kung okay lang ba ako dito sa bahay? Anak, mas kailangan ako ng kapatid mo. Kailangan ko din kayo, Nay. Walang magluluto ng pagkain ko. Anak, nasa ospital ang kapatid mo. Na-diagnose na meron siyang CKD. Iisa lang po ba ang anak nyo? At puro na lang si Sheila ang inaalala nyo?
Anak, hindi biro ang pinagdadaanan ng kapatid mo. Bakit? Mamamatay na po ba siya? Ate naman, gusto mo na yata ako mamatay. Tumigil nga kayo. Kaya nga ibibigay ko sa'yo yung kidney ko, Sheila, para maisalbang kalusugan mo. Ano, Nay? Ibibigay mo ang kidney mo para kay Sheila? Oo, anak. Lahat gagawin at ibibigay ko para sa kapakanan ninyong magkapatid. Hindi, Nay. Kay Sheila nyo lang naman binibigay ang mga ganyang bagay. Dahil mas mahal nyo siya kaysa sa akin. Diyan ka nagkakamali, anak. Pantay ang pagtingin ko sa inyo ni Sheila. Hindi siguro totoo yan, Nay. Dahil noon pa man, pansin ko na mas tuon kayo ng pansin kay Sheila kaysa sa akin. Ate, tama na po. Sobra ka nang sumagot kay nanay. Bakit? Hindi ba totoo, Sheila? Hindi totoo yan, ate. Kahit nasa hospital kami, kapakanan mo pa rin ang iniisip ni nanay. Tumigil na kayo, mga anak. Wala akong hindi kayang gawin para sa inyong dalawa. Makita mo sana yun, ate. Huwag puro galit at reklamo ka na lang kay nanay. Tama na yan, Sheila. Dadating din ang araw, magiging ina din kayo katulad ko. Malamang gagawin nyo rin ang mga sakripisyong ginawa ko para sa inyo. Lalo na sa iyo, anak. Tanggalin mo ang galit dyan sa puso mo, anak. Mas magaan magpatuloy ang buhay kung walang lungkot at puot na nananaig sa puso natin, anak. Isama niyo naman ako dyan.